So, magandang umaga nga sa inyong lahat. Ngayon nga pala, magluluto tayo ng pork sisig. Nandito na nga ako sa bahay ni na Lester Jestro. Dito kasi kami nag-usap na magluluto. Ayan na nga siya. Ayan na nga. Nasaway niya pa yung aso niya dahil tumatahol. Grabe po niya. At pinapasok naman tayo. Ito nga pala yung mga gagamitin nating sangkap sa paggawa o pagluto nitong pork sisig, no? Ito na nga pala yung pork belly natin, yung siling green at labuyo. Ito naman yung mayonnaise natin. Tigsa 10 lang yan na mayonnaise. Pwede nyo naman gamitin yung ladies choice, pero kung may budget kayo, yung paminta natin na powder. Andyan naman yung sibuyas at bawang. Magkaiwala yung sibuyas natin kasi para dun sa pagpapakulo natin ng pork belly at dun naman sa mismong pagsisig na natin. Andyan naman yung margarine, tapos yung toyo. Yun lang naman yung mga simpleng sangkap para sa paggawa nitong ating sisig. Tara na, gumawa na tayo nito. Sunod ay papainitin na natin yung kala natin. Medyo nahirapan na kami dyan sa pagpapaapoy niyan. Hindi ko alam, ang dami na namin nagamit na karton pero hindi pa rin. Sunod naman ay gayatin na natin tong mga dapat gayatin ng mga sangkap. Dapat tama yung pagkakagayat kasi kung mali yung pagkakagayat ay hindi siya magandang tingnan kung hindi medyo pino yung pagkagayat mo. Kung may apoy ka na, ilagay mo na yung lutuan mo na may tubig kasi na tayo. Lalagay mo na yung sibuyas tapos yung bawang. Yan. Lagyan natin ng asin para may lasa na yung nilalaga natin. Sunod naman itong betchin. Lagay mo lang yan dyan. Budburan mo lang. Tapos ilagay na natin itong pork belly natin. Dahan-dahan mo lang lalagay dyan. Tapos pagkatapos ng ilang minuto, hindi ko na rin nabilang kung ilang minuto na yan. Siguro nasa 10 minuto na kasi naglalaro pa nga nun si Lester nung Code M. Siguro okay na yan. Inango ko na. Pagkatapos nun, linisan mo na yung linutuan mo, tapos painitin mo ulit. Pagkatapos ng ilang minuto, lagay mo na yung mantika. Yan, lagay mo na lang yan dyan. Pag mainit na yung mantika mo, pwede mo nang ilagay yung pork belly mo. Diyan mo lang yan. Dapat talaga niyan, siya, kumbaga, nasa lubog dapat siya sa mantika kaso wala tayong budget masyado ngayon. So, ganyan-ganyan na lang siya. Pwede mo naman yan eh. Baliktarin mo na lang. So, yun na lang yung ginawa ko. Yun nga, kailangan mo talaga siyang buksan, baliktarin kasi hindi tayo nakabili ng mantika, so taste na lang muna. Pagkatapos ng ilang minuto na pagbabalik-baliktad mo dito sa pork belly natin, naging maayos naman na siya. Yun, naging crunchy naman.
Tapos gayatin mo na siya sa mga maliliit na peraso. Yung pang ano lang ba? Pang sisig, no? So, minadali na nga natin tong proseso na to para ano, hindi na siya ano sa oras natin. Ito lang naman yung parting nakakapagod lang talaga. Kasi yung gamit naming kutsilyo dyan, ano, medyo mapurol pa. Tapos, ang tigas-tigas pa nung sa balat ng, ano, ng baboy. Kaya, nakakapagod din. Tapos, salang ka ulit ng bagong lutuan. Pwede naman yung dati lang, pero mas para malinis kumbaga. Bago na yun nilutuan namin. Bago na yun nilutuan ko. Tapos lagay mo na yung margarine. Spread mo lang dyan. Sunod naman yung ano na, sibuyas na natin. Yung ano lang, kalahati lang kasi mamaya ilalagay pa natin ulit yan. Yung mga matitira para makita yung na may sibuyas. Natutunaw kasi parang ano, lumalambot na siya masyado. Lagyan na natin yung pork belly natin. Haluin mo lang. Sabihin na natin 30 segundo hanggang sa 1 minuto. Haluin mo lang. Sunod yung mga sili na natin. Ayan, lalagay-lagay lang. Sunod na yung ano natin, toyo. Kunti lang. Para hindi naman masyadong maalat na yan. Tapos halo na naman. Sunod yung mayonnaise na natin. Kayo bahala kung gaano kadami yung ano lalagay nyo. Sa akin yun lang. Kasi yun lang ata yung ano ka. Tapos halo-haloin mo lang. Sunod na yung ano natin, yung durog na paminta para ano, mas mabango yung ano. Tapos yun, lagay na natin yung sibuyas natin na natira para ano, mas kita yung sibuyas natin. Tapos na nga yung sisig natin, naluto na natin. Tapos ang dapat na natin sunod na gawin dyan is ilagay na natin sa plato. Yan, ilagay ko lang dyan. Unti-unti lang natin para maganda yung pakakalagay natin ay hindi na makalat. Lagay lang dyan. Tapos ito na, lalagyan mo na ng ano, kung anong gusto, bahala ka na kung anong gustong design ng ilagay mo. Sa akin kalamansi lang nilagay ko, tapos sili sa ibabaw. So, ito na yung buong ano, yan na nga, lutong-luto na, ready to serve na, kain na. So ngayon pala, papatikim naman natin itong niluto natin kay Lester. Ito na nga siya, guys. Kitang-kita naman. So, yun, pupuntahan na natin si Lester. Ito na. What's up guys, Jan Lester here. Ngayon, titikman natin ang gawa ni kaibigang Abila. So, bibig lang para mukbang. Sige. Ano natin to guys. First bite. Hindi pa nakakagat, masarap na. I'll rate it from a scale of 1 to 10. 1 being the lowest, 10 being the highest. 10. Ang sarap. Thank you po. Thank you. Masarap to guys, subukan nyo. Sobrang sarap.
quality, and proven and tested Chef Borlo. Here comes the storm rushing in. Don't care what other people say. Living every day to hip. Thank you. So yun na guys, nagustuhan niya naman. So, sige, subscribe kayo and pindutin nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin. So yun na. What up? Bye-bye! Balang araw masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay sa Santa Rosa. Maglalagay ako ng 7-Eleven sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista. Okay. Ayos na yan ha. Ayos na ha. Puta kayang mukha yan. Puta kaya, maripo ko kaya. Wait lang. Kain na. Ano yun? Nanananar! Gusto kong bigay buhay na gusto mo at gusto kong bigay buhay na gusto mo at gagawin kong kahit ano. Oh, begging you. So put some love in the hand, love, baby. I need you. Wapa kong aram na kanta ito.